Abangan nyo ito mga kababayan ho natin at mga kaibigan ho na nagmamahal sa mga Duterte. Dahil meron hong lumutang ngayon mga kaibigan na may mga grupo daw na gustong manakit kay BBM at sa kanyang pamilya, at ang sinisisi dito at nasa likod ng pagbabantang ito ay walang iba kundi ang mga supporters ng mga Duterte. Mga kaibigan, bagong lutang ho itong issue na ito. Nako, huwag ko tayong pumikit, mga kaibigan. Antabayanan ho natin kung anong magiging resulta nito. Dahil sa mga balita ngayon na lumabas, mga kaibigan, na mga grupo na nagtatanggol sa demokrasya, kinundena ang umano'y planong pananakit kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Mga kaibigan, bagong-bago lamang ho ito. Ngayon ko lang narinig. May nagbalita lang ho sa atin, mga kaibigan. Meron daw umanong balak na saktan si BBM at ang kanyang pamilya, at tinawag ito na isa umanong karuwagan, hindi maka-Pilipino, gawa ng naglalagay ito sa panganib hindi lamang sa isang tao kundi sa buong bansa. Base po sa mga ulat, mga kaibigan, at mga lumabas sa social media, ang naturang plano ay sinasabing konektado sa mga taga-suporta ng nakaraang administrasyon ang umano'y planong saktan itong si BBM at ang kanyang pamilya. Narinig niyo ho ba ito? Bagong-bago ito, mga kaibigan, pero hindi ko rin naman malaman at hindi ko pa naulinigan na meron ngang nagbabalak na ganito. Laban sa Pangulo, at ang sinisisi dito ay mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad po sa isang post, mga kaibigan, na ganito: alam na daw ni Duterte na hindi na siya makakalabas dyan sa kanyang detention cell dyan po naman sa ICC. At ang umano'y huling-hiling nito ay ipapatay itong si BBM. Nako, matinding akusasyon ito, mga kaibigan. Pati buong pamilya niya. Iniuugnay din dito ang isang di umano'y Sara Army na sinasabing nagsasanay at nag-e-ensayo sa Sorsogon, at alam daw umano nito ni Senador Chis Escudero dahil taga-Sorsogon siya, di ba? Anak ko po, ito yung mga pinalulutang na naman na issue, mga kaibigan, sa Pilipinas. At lumabas daw ang isyong ganito dyan sa isang social media, at nakalathala na ngayon sa mga pangunahing pahayagan dyan sa Pilipinas. Ang anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban mismo sa Republika. Ito po yung pahayag ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas, at Filipinos Do Not Yield Movement, mga kaibigan. Binanggit ho ng chairman ng naturang grupo, itong si Ginoong Jose Antonio Goycha, na ito ay isang pag-atake sa ating demokrasya, sa ating kapayapaan at sa katatagang pinangahawakan ng bawat pamilyang Pilipino. Sino ba itong sinasabi ninyong Duterte supporters? Meron ba kayong ebidensya? Kailangan maglabas kayo ng ebidensya bago nyo bulat-latin ito sa mga balita at sa mga pahayagan. Pero nalathala na ho, mga kaibigan, walang katwiran ang karahasan. Giniit po nitong si Ginoong Goycha. Nananawagan siya sa publiko na magkaisa sa pagtutol sa anumang kilos na naglalayong pabagsakin ang pamahalaan o ilagay sa panganib ang buhay ng kasalukuyang Pangulo.
Idinagdag pa nito mga kaibigan na maaring hindi sang-ayunan ng kanyang mga desisyon o desisyon ng Pangulo, maaari rin itong tutulan ang kanyang mga pulisiya, ngunit ang pagplano ng karahasan ay kailanman hindi magiging makatarungan, sinabi po niya. Iginit nito na sa isang demokrasya, bagamat nagtatagisan ng argumento sa pamagitan ng mga salita, ay hindi dapat ang mga sandata. Kailangang patunayan mo ito, Ginoong Goycha, ikaw ang unang naglabas nito. Sino yung mga sinasabi mo na mga Duterte supporters na nagpaplanong ipapatay si BBM? At yung sinasabi mo pa na Sara Army na nag-e-ensayo dyan sa Sorsogon at alam ito nitong si Senador Chis Escudero. Naku, matinding akusasyon ito mga kaibigan. Talagang ano kayang plano nitong grupong ito? Sirain ho ang mga Duterte at mga Duterte supporters? Kailangan mong maimbestigahan ito kung may katotohanan ito mga kaibigan. Binigyan din niya nining Ginoong Goycha na dapat papanagutin sa batas ang sinumang mapapatunayang sangkot dito. Tama, yun. Dapat investigahan. At mapatunayan na mayroon ng ganitong grupo at may mga planong ganito. Kung hindi, puro chismis lamang ang magiging labas nito. Malinaw daw ang batas, sabi niya, na ang pagkikipagsabuatan upang saktan ng Pangulo ang kanyang pamilya ay hindi lamang isang mabigat na krimen, ito ay pag-atake sa mismong pundasyon ng ating republika. Kailangan nga pong patunayan ninyo bago nyo magbigay ng ganitong mga reaksyon. Sino? Sino yung mga grupong ito na sinasabi nyong konektado sa mga Duterte? At ang nagplano nito, ang hiling ng dating Pangulo, ipapatay itong si BBM, pati ang kanyang buong pamilya. Dahil sinasabi daw umano ng dating Pangulo na hindi na siya makakalabas sa ICC. Kaya ang huling habilin niya, ipapatay ang pamilya ni BBM, pati siya mga kaibigan. Matinding akusasyon itong mga lumabas na ito. Hindi kayo ito ibahagi lamang para dikdikin lalo ang dating administrasyon at ang kanyang pamilya. Mga kaibigan, para kay Goycha, ang pagtatanggol kay BBM ay nangangahulugang pagtatanggol sa katatagan at pagkakaisa ng Senado. Ang Panguloan niya ay kumakatawan sa pamahalaan mismo at kailangan dito ang pagkakaisa ng Estado o ng Republika. Sabi pa niya na paalala laban sa pamumulitik at maling impormasyon. Ipinaalala rin ni Goycha sa publiko na sa likod ng bawat pinunong namumulitika ay isang pamilya na nararapat ding mapangalagaan at respetuhin. Nanawagan din siya sa mga otoridad na imbestigahan ng usapin at iwasan ang pamumulitika rito. Kaya nga kailangan nating maimbestigahan, kailangan maimbestigahan yan, Ginoong Goycha, pero itong mga ganitong usapin na pinalulutang ninyo sa kasagsagan ng napakaraming anomalya at matinding pagkawatak-watak ngayon ng mga Pilipino dahil sa naturang usapin, nadagdag pa itong sinasabi ninyo. Nadagdag pa itong sinasabi ninyo na mga Duterte supporters ang nasa likod ng planong pananakit sa pamilya ni BBM, pati siya na planong ipapatay siya. At ang nasa likod nito ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinasabi niyong Sara Army na nagsasanay dyan sa Sorsogon na may alam dito, si dating Senate President Chis Escudero. Matinding akusasyon ito mga kaibigan na dapat hong tingnang maigi ng mga otoridad dyan sa Pilipinas. Mababasa ho ninyo mga kaibigan ito sa mga pahayagan, pangunahing pahayagan dyan sa Pilipinas ngayon. Nagbabala si Goycha laban sa pagpapakalat po ng mga impormasyong hindi pa nabe-verifika sa social media. Huwag tayong magkasik ng takot o pagkakahati-hatian niya. Sa halip na chismis ang ibahagi,
ibahagi natin ang pag-iingat sa halip na galit, itaguyod natin ang kapayapaan. Kaya nga saan po ninyo nalaman ito, Ginoong Goytia, na may planong ganito na ipapatay ang kasalukuyang Pangulo ng ating bansa? Kung hindi ninyo mapatunayan ito, magsisilbi itong chismis. Kaya kailangan sa mga otoridad, tingnan ninyo itong binabanggit ng grupo, mga kaibigan, grupong nagtataguyod ng pagtatanggol sa demokrasya, mga kaibigan, at ang chairman nito, ito yung mga grupo pa, Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas, at Filipinos Do Not Yield Movement. Ang chairman nito, chairman emeritus ng grupo o ng mga grupong nabanggit, ay walang iba kundi si Jose Antonio Goytia. Matindi itong akusasyon na ito, mga kaibigan. Itinuturong na sa likod ng plot na ito o planong pagpatay kay BBM at sa kanyang pamilya ay yung mga supporters daw ng mga Duterte. At meron daw silang binubuo na grupo na tinatawag po na Sara Army diyan sa Sorsogon. Abangan natin dahil kung hindi mapapatunayan itong binabanggit ni Goytia, chismis lamang ito at may planong lalong sirain at sisihin ang mga taong sumusuporta sa pamilya Duterte. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program dito po sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription naman po. Saludo sa inyo, mga kaibigan. Bye for now.